Alam mo, Nico Natividad, makinig ka na maigi sa akin ha? Kupal ka, makinig ka. Alam niyo mga kababayan, talagang tuloy-tuloy ang paninira nila kay VP Sara Duterte dahil nga po nangangatog ho sila. At talaga namang sinisili po yung mga interview niya. Ngayon lang mantakin mo. Nakaraan na yung 2 araw, tsaka lang naglalabasan ngayon yung kanilang packaging. Ika nga, ano yun? Yung kanilang PR script. Ano ba ang babanat natin kay VP Sara Duterte? Wala kasi silang mabanat eh. Di ba noong mga nakaraang araw, binabanatan nila tungkol sa impeachment, bla bla bla, ganyan-ganyan. Kita naman ho natin na walang substance talaga. Kahit na pinagpipilitan ng Kamara na may substance yung kanilang pinasang impeachment. O sa madaling salita ay may saysay, may laman, pero kita naman natin, parang lata lang na maingay. Di ba? Ganyan po kasi yung mga yan. Kasi ganun din ang utak nila. Parang lata, maingay. Pero walang laman. Ayun. Kaya ganun din ang impeachment. Yung kanilang mga issues sa confidential funds, alam naman natin kaya nga confidential funds dapat yan ay una-una ay hindi dapat yan pinag-uusapan in public. Kasi kung in public yan, hindi sana tinawag na lang public funds yan. Pero speaking of public funds, nako po, meron na atang nanakaw. Nako, papakita natin ngayong araw na ito na tila meron ng nanakaw. Na tila meron ng naibulsa ang mga animal. Bakit kanyo? Eto, habang sinusubukan nilang sabihin na si VP Sara Duterte, bakit niya sinabi na kinumpara yung eroplano, yung gera noong panahon ng COVID. Sinasabi nila iba naman daw usapan. Ang kalaban ngayon ay gera at himpapawid. Pero pinakita nga natin dun sa ating reel, kung hindi ko kayo nakapalo, follow nyo na, palo lang ng palo Banat by 3.0 na. Bakit? Pangatlong beses na natin kung mag-create ng page. Lagi ho nilang nire-report dahil takot na takot sila sa katotohanan. Gago! Takot na takot sila kasi hindi tayo nababayaran tulad ng mga animal na media. Nababayaran. Gago! They can control the narrative, the script because they think na yung maleta ay sapat na para dito. Alam mo naman itong mga media, wala na ho itong mga advertisers Wala na akong naniniwala sa kanila. Kaya nga kung ano-ano ng chismis, mantakin mo mga kababayan. Hanggang ngayon ba naman, putang ina si Ann Curtis pa rin ang pinag-uusapan ng mga hindot. Mantakin mo, ako wala akong problema Mali na yung tao. Inamin naman ni congressman na mali siya. Sa totoo lang, ako, may punto naman siya na mali siya. Tinanggap niya na yung pagkakamali niya. Pero si Ann Curtis, tila para bagang sinasabi niya na hindi tayo titigil pa, hindi lang pwedeng tanggapin yung sorry, kailangan ay ganito. Alam mo, Ann Curtis, eto sa akin lang wala naman pong masama magpa-sexy. Hindi din naman kasalanan ng mga nagpapa-sexy na sila'y pinagnanasahan, 'di ba? Parang hindi naman tama 'yun. 'Di ba? Na para bagang sinasabi mo na pag ikaw nagpa-sexy, hindi ibig sabihin kailangan ka ng pagnasahan. Tama, mali? Tama naman 'yun. I agree. I agree. I totally agree with you, Ann Curtis. O dun sa mga pingtae na akala mo napakabanal pero nagsasalsal naman. Ganun pa. Na? Tapos yung isa muntik ko na sabihin yung buti napigilan ko, Di ba? Inantot naman niya, kinanton, yung pansit kanton. Binigyan niya ng pansit kanton yung driver niya. Pero akala mo kung sinong mga banal-banalan. Di ba? Kaya sumaka-comment. Di ba? Kita nyo naman Tapos, sabi ko nga mga kababayan, hindi man lang sila nagkomento doon sa sex video ni... Naalala nyo si Nico Natividad? Sino nakapanood? Kayo talaga, sigurado ko, ang bilis din yung panoorin. Ako, sigurado ako sa isang bagay. Si Nico Natividad ay isang Hokage. Gago! Tama ba? Nico Natividad yun? Kasi kung maaalala ninyo, tama ba yung apelido niya? Kasi kung maaalala ninyo, itong itong loko na to,
Etong si Nico Natividad. Nung tayo ay bumaba na tayo noon sa panahon ng ABS-CBN, kung ano-ano bumana to sa akin. Oh, baka akala ninyo bumanat ito sa akin. Oh, sinabi niya na kesyo ang babasahin ko yung eksaktong term na ginamit niya. Yun, no? Binanatan ako niyan nung panahon ng ABS-CBN. So pinagtulungan ako niyan. At ang binanggit niya dito sa article na ito, babasahin lang natin, baka sabihin ninyo tayo nagsisinungaling Pero ito ang kanyang sinabi dito. Ayan, hashtag member Nico Natividad and Moco Uson's manager, Banat Bay. Wow! Had been engaged in word. Kapal tong si Banat Bay, lahat daw binabanatan niya at walang inuurungan. Dahil binanatan niya yung pagtitipon sa ABS. Kung wala ka talagang kinakota, ba't di mo banatan yung nagmamaning tao? Tapos meron pa siyang bandang dulo na tila sinabi niya, Natividad after what retorted by addressing the kissing part of Banat Bay's reply, coming up with new nickname for the Uson manager. He said, sabi niya, ewan ko ba, sa lahat ng lalaki, ikaw lang ang gusto kong halikan. Balita ko kasi mayaman ka daw, kaya na-attract ako kasi nga bayad bay. Oh. Gago! Alam mo, Nico Natividad, makinig ka na maigi sa akin Kupal ka, makinig ka. Tinawag mo akong bayad bay. Hindi mo naman napatunayan yan. Okay? Yung mayaman part, depende yan kung ano ang perspective mo ng kayamanan. Ako, mayaman ako. Saan ako mayaman? Mayaman ako sa pagmamahal ng aking magulang. Mayaman ako sa pagmamahal ng aking grupong banateros. Ako'y mayaman sa busilak na puso, hindi sa kayamanang material. Hindi ko masasabi na porket nakakapunta tayo ng ibang bansa, mayaman na ho tayo. Hindi. Marunong lang akong mag-ipon. Hindi kasi, una-una, wala ho akong pamilya, wala po akong anak, wala po akong asawa. Hindi katulad mo na may asawa, pero may iskandal. May iskandal sa isang di umano allegedly walker. Alam mo yung walker? Sa Tagalog, pokpok. Kasi ngayon pinaganda na marami ng tawag dyan, iba-iba walker, ganyan-ganyan. Pero ito, sabi nila, pokpok daw yan, di umano. Bakit? Kasi kaapat kayo, di umano daw. Napabalita yan, Hindi po ako nagsabi niyan, media. Napabalita na kayong apat, tinorjak daw yan. Gago! Apat kayong lalaki na magkakaibigan. Hindi naman sabay-sabay. Puta, pag sabay-sabay yun, pangit nun. Hindi, totoo naman I mean, aminin na natin. Iyan yung nangyari. Nag-sorry ka pa nga doon sa iskandal mo. Ang masama nito, may asawa ka. Tama, mali. Alam mo, kapatid, Nico, lahat ng bumanat sa akin, laglag sa korte. Bakit to? Kasi tama naman ang aking sinasabi. Hindi naman po ako nagsisinungaling, hindi po ako nag-iimbento. Nagre-react lang po ako sa mga pinapalabas sa news. Mainstream media nire-reactan ko. Ngayon, if ever I have an opinion, it's not a fact. There is no malice on an opinion. Kasi nga, it's not a declared fact. So, wag tayo maglokohan. Ikaw, Nico Natividad, bago ka magtingin, sabi nga, ika nga ng Biblia, bago ka tumingin sa puwing ng ibang tao, na kesyo, hinusgahan mo kung bayad bay. Na wala ka namang pruweba at wala kang pinakita sa mga uto-uto mong followers at fans noong panahon nung ABS-CBN time to baka sabihin ninyo, niloloko ko kayo. Andyan yung basahin nyo sa lifestyle.inc, Inquirer po yan. Yung World War namin dalawa. Makikita nyo dyan, nung talo ka na, tawag dito, ad hominem ka na. Nung talo ka na sa usapan. Di ba? Bakit? Kasi nga, pag nag-ad hominem ang isang tao, kita niyo yan, tumutunog-tunog. Ibig sabihin, walang laman ang utak.
Ikaw ay kilala bilang isang dilawang pinklawan, pero na-involve ka sa iskandal. Wala naman pumuna sa'yo. Yun ngang congressman, imahinasyon lang niya. Although, again, hindi ko na-justify, hindi ko na-justify sinabi ng congressman. Umamin naman yung congressman na mali siya. At sa akin, maybe yun yung nasa isip ng mga kalalakihan. Not me, hindi ko kursunada si Ann Curtis. Pero, it's out of line pagdating sa isang congressman. Tama naman yun. Out of line yung para sa isang congressman na dapat ay tinitingala at binibigyan ng karangalan. Pero out of line. Nag-sorry naman yung mama. Walang problema, nag-sorry. Pero nagtataka lang ako hanggang ngayon. Araw-araw, sinasalsal yung lintik na issue na yan. Di ba? Pero bakit ikaw? Dumaan na ilang araw, hindi ko nga napansin na may iskandal ka pala. Hanggang nakita ko doon sa newsfeed ko. Hindi yung skandal ha. Hindi ako nanonood ng mga ganyan. Ayoko yan. Di ko gusto yan. Pero ang galing mo, Brad. Gago! Sabi nga nung mga komento, dancer ka pala talaga. Pero at least, mga kababayan, napatunayan natin na hindi siya bayot. Di ba? Ay, nako, Nico Natividad. Babanat ka pa sa akin nun. Ayan, ang karma mo ngayon. No, di ba? Ang masama nito, may asawa ka daw. Totoo ba yan? May asawa ka? Tapos ginawa mo ito? Meaning, meron kang nilabag ng batas. Yun ang ibig sabihin nun. Kung may asawa ka, ha? Yun ang, I think, umamin ka naman na may asawa ka. So, ibig sabihin, may nilabag kang batas. Lawbreaker ka pala kung gayon. Tapos, ang lakas mo magsabi sa akin ng bayad, bay. Sana makarating sa'yo ito para magpaturo ako sa'yo. Bakit ba natin naipasok to? Kasi nga, again, yung issue ngayon, tila yung kay Ann Curtis pa rin ang pinag-uusapan. Alam mo yun, na ang dami sana nating magandang pwedeng pag-usapan. Pero again, anong ginawa? Para matabunan yung kaisa-isang isyong hindi na na-resolve sa Pilipinas. Korupsyon sa flood control project. Actually, hindi nga lang flood control. Nagsanga-sanga na. Korupsyon di umano sa Bucor. Korupsyon di umano sa custom. No? Talagang sumanga na ho ito sa iba't iba ng aspekto ng ating gobyerno. Hindi na nasolve. Meron pang mahiya naman kayo. Nagtayo pa ng kunwari Independent Commission on Infrastructure, ICI. Nung natutunto na si Romualdez, nung sinabi na nung isang commissioner, saan mo ginamit yung allocation mo? Yung tinanong niya yun eh. Di ba lumabas sa balita yun, tinanong niya yun doon kay Sandro Marcos. Ano nangyari? Wala na yung ICI. Asa na? Aling Claire, asa na yung ICI mo na pinagmamalaki mo na hindi involved ang presidente, siya nga ang nagpa-imbestiga dyan. Asa na yun? Wala. Nga. Gago! Yung sinabi ninyo magpapakulong kayo noong Disyembre, anyari? Wala. Nga. Pinakulong ninyo yung political kalaban ninyo o political enemy ninyo sa Cavite dahil gusto ninyo makuha ang Cavite. Pinakulong nyo lang si Bong Revilla dahil wala na sa Senado at nilaglag ninyo yan eh. Bakit? Again, impeachment. Hindi bumoto ang mga anak ni Bong Revilla sa impeachment ni BP Sara Duterte at yan ang consequence. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Again, paulit-ulit. Eto na si Bernardo na aminadong nagnakaw. Bakit? Sinoli nga niya yung bahagyang perang ninakaw niya eh. 'Di ba? Sinoli nga niya sa gobyerno. Ginawa niyong WPS o yung witness. Hindi ko talaga. Witness protection. Hindi pala WPS. Witness protection program, pinasok niyo sa WPP. Magnanakaw ito. Confessed, sabihin na natin nag-corrupt sa bayan. Pinakinggan ninyo, ginawa ninyong bayani,
At mula sa kanyang statement, pinakulong nyo ang nananahimik na senador dahil yung kanyang mga anak ay hindi inimpeach si VP Sara Duterte. Yung magnanakaw ang ipinakulong, ang inyong ginagawang bayani, at yung nananahimik na inosente ay yun ang pinakulong ninyo. Ngayon ang tanong, merong nag-collaborate sa sinabi ni Zaldico na dati nyo na rin inakusahan na magnanakaw. Ngayon may nagka-collaborate sa kanyang 18, actually more than 18 daw ang lalabas, na security aid niya na personally, hindi third party, hindi second party, personally nakita ang nakawan. I mean, nakita niya. Ibig sabihin, sila mismo ang parte doon sa pagnanakaw. Sila mismo ang accomplish doon sa krimen. Sila ho ay umamin na nagdala kami ng maleta, na kami dito, nag-deliver kami kay ganito. Pero, anong ginawa ninyo? Ina ninyo. Dinimanda ninyo, pinapakulong ninyo, sinisiraan ninyo reputasyon. Kaya ako, nananawagan ako dito sa mga sundalo na ito. Huwag kayo mawala ng loob. Ang lumalaban lamang sa inyo yung mga politiko. Pero ang karamihan ng taong bayan ay nasa likod ninyo. Hindi nyo lang alam, pero nasa likod ninyo ang taong bayan. Yung mga politiko na nabanggit ninyo, naturalmente, magdedemanda sila to protect their name, to say na we did not do it, or we did not receive any luggage na may pera. So, normal lang yun na maggano ng kanilang response. Pero ang taong bayan, nag-aantay sa inyo. Nailabas nyo pa ang mga ebidensya, na ipakita nyo pa ang inyong mga, o sabihin nyo pa, i-reveal nyo pa ang inyong mga nalalaman.